napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Aksyon Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wow Aksyon Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? At syempre, mamaya po, marami po tayong babatiin. No? At doon sa Dait, Camarines Norte, no? Sa Talisay, Barangay Santa Cruz. At yung mga humihingi po ng tulong sa atin, ano, lahat po yan ay ating pong inaaksyonan, ano. At abangan nyo po bukas ang pakikipagtalakayan po natin sa ating magaling na abogado, no, sapagkat lahat po yan, no, lahat po ng idinudulog sa programa po natin, maging yung mga nag-issue ng mga talbog na cheque ay yan po ang tatalakayin po namin ni attorney bukas, no, sa ating programa sa alas 3. Kaya manood at makinig po kayo. Lalo po yung mga nasa Bicol, no, sa buong Bicol po, no, gumagawa po ng paraan ang inyong lingkod para makontak po ang lahat ng dapat makontak natin. Diyan sa mga problema po ng abortion sa Bicol, sa May Talisay, Barangay Santa Cruz, no? Dait, Camarines Norte. Hindi ko po titigilan yan. Kung kayo man po dyan, kaya Ma'am Edna Jimenez, no? At wag po kayo mawalan ng pag-asa. Hindi man natin na mapakulong yan. Mawala man lang yan dyan, no? Yan sinasabi po natin. Pero kung papalarin po tayo, ay baka maipakulong po yan, no? Sapagkat napakabawal na bawal po yan sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, maging sa mata po ng simbahan, bawal po yan lahat, no? At ang magiging guest po natin bukas, kung siya ay makakarating dito, si Attorney Jeff Sarate. Wow, no? Ang galing po nito, ha? At makikipag one-on-one po tayo ng tanungan dito sa magaling na abogado ng nasabing kaibigan ng ating manager ng istasyon, ano, na si Ma'am Nicodemus. At dito ay pilit po natin tinawagan ang tanggapan po ni Governor Egay Tallado, no, na ibinigay po sa atin ni Ma'am Edna Jimenez, no. Babanggitin na po natin ang pangalan, wala na po itong urungan, ano. At humanda po yung mga nasa lalawigan po ng Dait, Talisay, Santa Cruz, no, Dait, Camarines Norte, dahil ipagsisigawan ko po dito sa programang ito kung sino-sino po ang dapat ina-attention po natin. Maging sa Facebook ko po ay inilalagay ko po na ina-attention po natin ang buong Bicol, no, na dapat ay wag pong kanlungin ng mga opisyal ng ating pamahalaan yung mga nasabing abortionist, no? Maging yan ay milyonaryo man, malakas man yan o hindi, dapat yan ay makasuhan. Kaya tayo nabibilaukan, no? Mapupuruhan na rin po ito. Mapupuruhan po natin to. Wag po kayo mag-alala dyan sa Bicol. Lahat po ng mga tiga Bicol, Camarines Norte, at kahit saan dyan sa buong Bicol region, binabati ko po kayo ng magandang hapon kay Ma'am Edna Jimenez, no?
diyan sa sekretary ni Governor Talyado na ayaw na pong sumagot doon sa text po natin, si Belas Nicodemos, ang nasabing sekretary po niya, no? At nung malaman po na tayo po ay may hawak na reklamo ng mga tiga roon, hindi na po sumagot, Pero bago po tayo magpatuloy, no? Babatiin po muna natin yung nasabing listahan po ng MIATSI Board, of Directors, Elected Appointed Management Officer for the year 2014-2015. Board of Directors, Romulo Tirando, Chairman. Allen T. Galero, Vice Chairman. Joel T. Asuncion, Member. Ariston Bartolome, Member. Manix G. Bayog, Member. Ricardo Claveria, Member. Raul C. Ortega, Member po ito, yung Committee on Audit, At Teresa Albarico, Edita Cabuyao, Darwin B. Lee, yan, Chair. Teresa Albarico, Chair. Vice Chair, Secretary, Committee on Election, Angelito Nepomuceno, Cesar Angeles, yan yung mga Vice Chairman. Secretary, Ernesto Baranda, Committee on Credit, Pilina O. Barito, Vice Chair. Noel Samudio, ewan ko kung kaano-ano ito ni Colonel Samudio, ito Secretary, Noel Samudio. Kaibigan po natin yan, si Colonel Samudio. At Committee on Ethic, Ismael Bill De Leon. Yan, kaibigan din po natin yan. At naging barangay chairman po yan ng Barangay Santo Niño. Cesar T. San Pedro. Wow, kilala pa rin po natin yan. Mga kaibigan po natin yan. Vice Chair. Ruben Torres, Secretary. Committee on Mediation, Conciliation. Elvira M. Basilao, Chair. Florencio Dayaw, Vice Chair, Cornelio Amante, Secretary. Management Officer, Oscar S. Gatdula Jr., General Manager, GM. Nelly Bautista, Board Secretary. Merna De Rosario, wow, De Rosario, Kaintayan, At yan po, lahat po ang nasabing mga bagong elected at appointed management officer for the year 2014-2015 ay binabati po ng programang ito. Mabuhay po kayo dyan. Yan po yung mga listahan ng mga direktor ng MIATSI. Diyan sa may kanilang tanggapan, sa may NAIA. 1, 2, 3, 4. Yan po lahat po yung mga yan. At pinasasalamatan natin yung mga kanilang mga ginagawang pagbibigay ng mga magagandang impormasyon. At napakarami po niyan. At bukas din po ay i-schedule po yung sabing interview natin sa kanila dyan sa MIATSI. Yung mga direktor. Kumari yung lahat pero dahil bukas ay magkakaroon po tayo ng guest, ang magaling na si Attorney Jeep Sarate, Wow, Lasal po ba ito, ma'am? Okay. At mga batikang lawyer po yan. At ngayon nga, nangangatog na ako, dahil makakaharap ko yung magagaling na abogado, ay bukas, sana wag ako magkabulol-bulol, Kagaya nung malalaking istasyon dyan, nagkakabulol-bulol, yan po ang sinasabi natin. Pero mas marami po ngayon ang humahanga doon sa social media. Hindi nyo po ba napapansin? Parang nalalaos na po yung mga malalaking na yan. Ang labanan po ngayon sa social media. Kasi pag napasok ang pangalan mo sa social media, hindi ka na po makakalimutan. Habang buhay.
Kaya takot po sila. Kung mapapansin po ninyo, si Presidente Obama nanalo po yan dahil sa social media. Magaling po siya magpropaganda, no? Diyan sa paggawa ng mga press release. At siyempre binabati po natin yung lahat po ng ating mga kaibigan, no? At lahat po ng mga kagaya niyan, yung mga abortionist, sa iba't ibang lugar, hindi lamang po sa Bicol. Mag-iingat po kayo. Kayong mga babae na nagpapalaglag, wala po kaming pakialam doon, no? Kaya lang, ang pinakakialaman po ng programang ito, kaawa-awa naman po yung mga inilalaglag na sanggol, no? Sa kanilang sinapupunan. Biruin mo, kayong mga kababaihan, gagawa kayo ng isang bagay na kayo lamang po ang magpapasarap pagkatapos ay yung magiging sanggol at magiging bunga ng inyong kabaliwan, ay makikita, ilalaglag nyo. O anong kinalaman po nung sanggol? Bakit ilalaglag po ninyo? Sana bago po kayo nakalimot sa inyong sarili, ay pinag-isipan po ninyong mabuti. Kaya ako nababahin lagi may mga natatamaan, no? Maraming natatamaan, maging doon po sa Bicol. At tinitiyak ko po, ang buong Bicol ay mayayanig dahil sa aking ginagawang pag-expose diyan sa nasabing abortionist na yan, no? Hindi man kita pangalanan, basta nabanggit ko po yung lugar mo, tiyak na ikaw ay pagkakaguluhan ng mga investigador, no? Investigador ng mga pulis o NBI, no? Kaya nga po natin ay isa pa, hihingi po tayo ng payong legal kay Attorney Jeff Zarate tungkol sa iba't ibang issue na lumalapit po sa atin, mga dumudulog po, kagaya ng mga mayor na ang ginagawa po sa kanilang mga barangay ay para hindi po sila makalimutan, no? Iniipit po yung era, no? Maging yung kanilang RPT. Nung isang araw nga, kahapon, nakipagtalakayan po tayo, nakipagdebate po tayo doon sa isang DILG ng Taguig, no? Ay naiwan ko, no? Doon sa bahay yung listahan ng kanyang pangalan at tinanong ko nga sa kanya, ano po ba ang pangsyon ng DILG natin dito sa Taguig, no? At minomonitor daw nila ang mga barangay sa buong Taguig. Okay, minomonitor nyo yung mga nagiging problema dyan sa nasabing Taguig, pero ang dapat mo i-monitor ng ating DILG sa bawat lugar, no? Ang i-monitor po ninyo, mga bossing, yung mayor, na hindi po inire-release yung mga RPT at IRA ng bawat barangay chairman, no? Lalo pa kung kalaban po nila. Di ba? Yan po yung sinasabi natin. Kailangan i-release po ninyo at karapatan po nila ng bawat barangay na tanggapin po nila yan sapagkat sila po ang kumukuha ng lahat ng kikitain ng buong lugar na kanilang mga nasasakupan. At sila po yung mga naghihirap kung hindi po ninyo i-release yung kanilang IRA o RPT. Saan sila kukuha ng kanilang ipagpapagawa? Saan sila kukuha ng kanilang ibibili ng mga materyales? Anak ng teting kayo, malapit na po ang 2016 eleksyon. Ay magsipagbago naman po yung mga style nyo, panay bulok, no?
Wala pa yata ako nakitang mga mayor na naging parehas sa kanilang panunungkulan. Pero kapag nangangampanya po sila, ang gagaling po nila humimas ng mga balikat ng mga butante. Tingnan nyo, ngayong mga buwan na to, ay gagawa po tayo ng isang magandang mga istorya sa ating pahayagan na ang mga mayor, gobernador, councilor sa iba't ibang lugar, maging ang barangay captain, hindi na po natin hahayaan. Parang tayo hindi na po natin nakamtan ang kalayaan. Panay korupsyon ang nangyayari po sa ating bayan. Hindi po kikilos ang mga opisyal natin kung hindi po talaga sila mabubulgar at matatamaan ng bawat komentaryo ng mga broadcaster o yung mga manunulat o yung TV host sa iba't ibang istasyon. No? Pero kapag napuruan sila ng husto, ayan, pinapapatay. Wag nyo pong gagawin yon. Kami po ay hindi po ninyo kalaban. Kaming mga announcer sa radyo man o sa lahat ng mga pahayagan, hindi po kalaban ang media. Ibinubulgar lang po namin yung aming nakikita at nalalaman. Kung kayo man po ay tatamaan, kayo rin po ang may kasalanan. Bakit? Pag pinuntahan po kayo, tinanong po kayo, ayaw ninyo magsalita O sabihin nyo, sinungaling ako. Hindi po magiging sinungaling ang mga broadcaster. Alam nyo kung bakit? Sa lahat po ng lugar, lalo kapag siya ay tumatalakay sa iba't ibang issue, no? Marami pong nanonood at nakikinig. Paano magiging sinungaling ang isang broadcaster? No? Marami dyan, nagagaling-galingan. Pero pagka nilapitan ng problema, kagaya ni Ma'am Edna Jimenez ng Talisay, Barangay Santa Cruz, Dait Camarines Norte, hindi po sila nagsisipag-aksyon. Kagaya ng mga pulis na yan, yung hepe ng pulis, yung mayor sa Dait na yan. Kaya yun po yung kailangan natin, no? Huwag po natin hahayaan na tayo'y tapak-tapakan lamang nila. Maging yung mga governor na yan, congressman, vice governor, lahat. Mamili na po tayo ng inyong iboboto sa 2016. Kagaya niyan, ay lumapit po kayo sa bawat mga opisyal ng kanilang mga lugar, mayor, barangay captain, na ayaw kumilos. Aba, tandaan po ninyo, kayong mga elected officer o yung mga mayor na naluklok sa inyong mga pwesto, hindi po kayo panghabang buhay sa inyong mga pwesto. Tandaan po ninyo, hiram nyo lang po yung inyong mga upuan sa taong bayan. No? Kaya sinasabi nga po natin iba ang tinatalakay po natin. Lihis po doon sa tinatalakay ng iba't ibang istasyon ngayon. Alam nyo kung bakit? Hindi po ako nangongopya ng tinatalakay. Kapag may pumupunta po sa akin at lumalapit ng personal, yan po yung aking tinatalakay. Hindi po tayo nangongopya. Sila nangongopya sa programa natin. Pero ako hindi. No? Lahat po yan. Mayroon po akong mga nagsosurveillance sa inyong bawat lugar. Kagaya po sa Pasig. Sabi ko nga marami po ngayon ang tatakbo. Kanya-kanyang kulay. May berde, may puti, may dilaw, may itim. Pero tiyak na ang lahat po ng mananalo ngayong 2016, magaganda ang record. Pero yung mga magnanakaw, mandarambong sa kaban ng bayan, hindi na po mananalo yan. No?
Matatalino na po ngayon ang mga botante. Ang gawin po ninyo, kayo, lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa programa natin, kapag may lumapit po sa inyo na mga opisyal at tatakbo ngayon 2016, tandaan po ninyo, tanggapin po ninyo kapag may ibinibigay sa inyo. Iboto nyo ang nararamdaman po ninyo at gusto ninyo. Tandaan po ninyo yan. At isang beses lamang po kayong magkamali sa pagboto. 6 na taon po kayong magdudusa. No? Tandaan po ninyo yan. Kaya kapag may ibinigay po sa inyo, tanggapin po ninyo sapagkat pera po ninyo yan. Hindi po pera nila ang kanilang ipinamimigay. Ninakaw po nila yan sa kaban ng bayan. Bago dumating ang eleksyon, marami po ang magnanakaw. Ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Yan po ang tandaan po ninyo. Kagaya dyan sa Bicol, sa Talisay, Camarines Norte. Tandaan po ninyo, yun nasa puso po ninyo ang inyong iboto at isulat. Huwag po kayong matakot doon sa kanilang pananakot. Ikaw, iboto mo ako dahil kapag nalaman kong hindi mo ako ibinoto, palalayasin kita dyan. Hindi totoo po yun. Kapag bumoboto po ang isang tao, hindi po sila pwedeng makialam sa pagboto ng isang tao. Ano man ang isulat ninyo, hindi pwede nilang tingnan. Tandaan po ninyo, kapag gusto nilang makita yung ibinoboto ninyo, ireklamo nyo. Ewan ko kung ano ang gagamitin pa rin ng COMELEC ngayon. Ang pagkakaalam ko, yung nasabing matik-matik na naman na yan. At dyan marami pong naging mangmang. Akala po nila maganda po yung ginagamit ni dating chairman na Brillantes na ipinagduduldulan niya nung panahon na siya ay chairman ng COMELEC, yung Smartmatic. Smartmatic nga ba yan? Matik-matik na po yan. Kapag kayaan ay pinayagan ng bawat mayor, gobernador, senador at presidente, kaawa-awa. At ang mananalo po dyan, yung may pera, may impluwensya at kilala sa lahat ng bagay. No? Pero, naniniwala po ba kayo na hindi porke marami po kayong pera ay hindi na po kayo matatalo? Hindi po ako naniniwala. Tandaan po ninyo, may mga pagkakataon na kayo ay kakalusin na rin po dyan sa inyong mga posisyon. Mga nagpayaman, sugal dito, sugal doon, babae rito, babae ron, inom dito. Mayroon pa nga po dyan, magpupukpukan 2 konsilor. Isang vice mayor at saka councilor sa NCR ang magpupukpukan ng bote dahil lamang sa kanilang ikaw, kaya ka lang nanalo dahil inalalayan ka ni mayor, pero ako, nanalo ako dahil sa boto ko. Tama rin, no? Kaya hindi makonsensya nung isa na siya ay sinasabihan ng ganon, kaya nanalo siya dahil inalalayan lamang siya. Kaya pupukpukin niya sa ulo ng bote habang sila ay umiinom. Kaya yun po yung sinasabi natin. Lahat po ito na mga kinikwento ko po ng live sa aking programa ay nangyayari po. No? Nangyayari po yan na sana wag na pa po mangyari na kayo sa inyong mga lugar ay alisan ng mga karapatan. No? Ngayon pa lamang po makikita nyo na po yung ginagawa ng ating mga kababayan. Lalo yung mga barangay captain, no? Kagabi,
doon sa lugar po namin, no? Ang lakas ng loob ng snatcher. At hindi po mawala-wala yung snatching dyan sa may floodway may bunga. Bakit? Nakakatakot na po eh. No? Bakit ganon? Hindi mahuli-huli at mabantayan ng ating mga barangay captain. Ano ang ginagawa natin? Kayong mga pulis, grabe. Halos araw-araw. Ha? Drugs dito. Nakaw dito. Ha? Balagbagan dito. Sa iba't ibang lugar. Hindi na po nawala yan. No? Kaya sinasabi po natin, yung lahat na 1602 sa iba't ibang lugar na mamayagpag po, no? Open country ang Pilipinas ngayon sa bawat sugal. Oh, sino po ang nagdeklara niyan? No? Na yung lahat ng sugal, bolsyo, sa iba't ibang lugar, piratage, ha? Yan po ang sinasabi natin. No? Maging sa Maynila, talamak po ang sugal. Ha, yung 1602, mga video karera, waiting sa iba't ibang lugar. Hindi po nawawala. Bakit? Kinukonsinti po ng mayor, district director, ha? Mga chief of police hanggang sa commander. Yan po ang nagiging problema ng ating bayan. Yung kinukonsinti at binibebe yung lahat ng sugal na 1602. Unang-una, video karera, ha? Video karera, waiting, sakla, ha? Saklang patay, color game. Yan po, nagkalat po yan sa iba't ibang lugar. Hindi lamang po rito. Kagaya po na sinasabi natin, doon sa Daet, Camarines Norte, nagkalat po ang waiting. Mga 1602. Alisin mo nga yun nasa mukha ko. At yan, at nagkalat sa iba't ibang lugar. Kagaya po sa Bicol. Open country ba yan? At yung mga 1602, laganap po sa kanilang lugar. O, yan po yung mga itinetext dito sa akin. Hindi po ako gumagawa ng, hindi ko po, wala po akong tinatalakay na hindi po itinetext sa akin. Paano po nila nakukuha yung aking cellphone number? Ha? Kasi sa Facebook, Twitter, at saka sa YouTube, habang ako'y nagpo-programa, nakalagay po yung mga ano namin. No? Kaya napapanood po kami sa kahit saang lugar, saan sulok ng mundo. Ha? Sabi nga kapag ka dito na-i-feature ka sa programa po namin, tiyak nasisikat ka. Parang kailan lang Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyong Balita, mag-commercial muna tayo, no? Huwag po kayong bibitaw, lalo yung mga tiga Bicol. Tutok lang po kayo, 2 oras po ito. Mula alas 3 hanggang alas 5 po, tatalakayin po natin yung mga katiwalian dyan sa buong Bicol, sa buong Pilipinas. Okay, go. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig. Sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At dito ay makikita po natin na lahat po ng mga dumudulog dito sa atin ay ating pong tinatanggap. Kagaya po ng nasabing naging problema doon sa nasabing homeowners at saka BOD officers. Doon po sa nasabing lugar sa Caloocan ay nagkaroon po sila ng nagiging problema. At ito yung text kanina bago po tayo magprograma. Good EM po. Busy po ako up tomorrow. Mag-file po kami ng HLURB TRO tapos may big event tomorrow 7 PM sa Cover Court for open dialogue nila Mayor, City Administrator at attorney nila sa homeowners at BOD officer, our lawyer. So, yan po yung sinasabi natin, no? At doon naman po sa sinasabi po natin, ay lahat po yan ating pong pinagtutunan ng pansin ay lahat ng nagiging problema, ay hindi po natin tinitigilan yan, ay makita lamang po natin at kung kayo ay may mga reaksyon o reklamo, pwede po kayong pumunta rito sa programa po namin at nasa ganon ay malaman po natin ng nasabing problema diyan sa lugar na yan. Ay lahat binibigyan po natin ng pagkakataon yung mga nagko-complain na yan. Hindi man po tayo, akala po ninyo ay hindi po gumagalaw ang programang Wow Action Balita. Kahit na po anong gawin po ninyo, ay talagang tayo ay kakalampag, no? Sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Nakita nyo yung EDSA, nandoon po ako. At kung sino-sino, si Boy Saicon ang nandoon. At saka si yung tiyuhin, Piping,
kuwangko lamang ang nanduroon sa EDSA, no? Wala pong mga dumating, no? Kaya yun po yung sinasabi natin. Dito sa programa ko po, no, makikita po ninyo, advance ng advance ang aking tinatalakay. Pero, yun po yung mga dumarating. Di ba? Hindi po ako nagkamali ng mga tinatalakay. Wala pong mangyayari dyan sa EDSA po ninyo. Kung ako sa inyo, nanahimik na po ako, doon po kayo magtuon doon sa mga reklamo ng mga kababayan natin dyan sa Bicol. Nakita nyo na po. Lahat po yan may mga reklamo po At doon sa ito po babasahin po natin yung text po ni Edna Jimenez ng Daet Camarines Norte. Tingnan nyo po yung mga text po niya sa akin hanggang nung bago po tayo pumunta rito, isang linggo na po itong mga text niya. Gandang umaga po, Mr. Ed Rosales ng TV Internet. Nag-text po kami sa inyo para idulog ang tungkol sa isang abortionist na matagal nang gumagawa ng illegal na practice ng abortion. Ang name, bibigyan lang natin ng apelyido, no? Bernardo, mula pa sa ina niyang namatay na si pangalanan na lang po natin, Gloria. Mula po sa Daet, lumipat na sa Barangay Santa Cruz, Talisay, Camarines Norte. Dumulog na po kami kay Mayor Ronnie Magana at Chief of Police na si Inspector Gonzales ng Talisay. Ng Talisay, Camarines Norte. Pati sa radyo. Nakakaiya kayo. Yung malakas daw di umano ang nasabing magulang ng nasabing abortionist na yan. Lumapit na sila, at sa provincial government, pero wala pong nangyari maski po sa mga kasamahan natin sa hanap buhay. Dako, nagyayabang dito yung mga lagi na lang nakikita sa social media na banat ng banat itong tarantadong ito, pero pagdating sa kanya, ayan, humihingi ng tulong, hindi po niya nabigyan ng aksyon, no? Kaya nagtatampo na, wala din namamayagpag pa rin ang abortionist, na si Bernardo. Kaya nagbabaka sakali na kami sa inyo dumulog. Salamat po, Edna Jimenez ng Talisay at Romeo P. Vasquez, Daet Camarines Norte. Concerned citizen po ng Camarines Norte. Yan po yung kanilang mga text, Baka akala po ninyo kumukuha lamang po ako ng mga isyo. Kaya po natin inilalatag ito para na sa ganon ay malaman ng mga tiga Camarines Norte sa buong Daet na may abortionist dyan na ayaw pong aksyonan ng nasabing mayor at saka ng chief of police. Kaya po tayo, nag-text po tayo ng ilang beses po doon sa sekretary ni Governor Egay Talyado. Kagalang-galang na Governor Egay Talyado ng Camarines Norte. Sir, nag-text po ako sa inyo, sekretary, para sana maiparating sa inyo, makapagpadala po ako ng letter tungkol doon sa reklamo dyan sa mga tiga Talisay, Barangay Santa Cruz, Daet Camarines Norte. Pero hindi na po sumagot ang inyong sekretary. Ang tanong ko po, Governor Talyado ng Camarines Norte, alam nyo po ba ang nangyayari sa inyong lugar? Sakop po ba ninyo ang nasabing Talisay
o Dait Camarines Norte, Barangay Santa Cruz. Kung sakop po ninyo, sana maaksyonan po ninyo at huwag po tayong magbulag-bulagan sa mga nangyayari. Ha? Ay yan po ang sinasabi natin. Kaya ilagay mo doon sa pagbukas ng yung title ngayong araw na to, ay ilagay mo abortionist sa Talisay, Barangay Talisay. Para makita nila, abortionist sa Talisay, Barangay Talisay, Barangay Santa Cruz, Talisay, Dait Camarines Norte, hindi umaaksyon ang mga mayor. Ang mayor, chief of police, di umano. Ayan ang ilagay mo doon sa title para pagbukas nila, kahit hindi nila buksan, nakikita na nila, maging interesado po sila para doon sa sa ating mga tinatalakay. Kaawa-awa naman po yung mga tao na huhumingi ng tulong sa iba't ibang mga opisyal, maging sa mga kasamahan po natin sa hanap buhay. Wala pong ginawang aksyon. Pero dito sa programa po natin, inaaksyonan po natin yan. Mula noong nag-text po kayo, Ma'am Edna Jimenez, ay hindi na po tumitigil ang programang ito. Kahit gabi, tinitext ko po yung mga ibinigay nyo sa aking cellphone number na sekretary ni Egay Talyado. Ay yan po ang ating gagawin. Kakalampagin po natin ang kakalampagin yan. Hayaan natin na yung kanilang mga tutuli ay matanggal para na sa ganon, yung pagiging bingi-bingihan po nila, matanggal yung pagiging bingi at yung pagbubulag-bulagan po nila. Baka akala po ninyo nagbibingi-bingihan po kayo, hindi naman po kayo bingi at hindi rin po kayo bulag. Baka mamaya may kasabihan po tayo, yan ang gusto ninyo, magbulag-bulagan at mabingi, baka matuluyan po kayo. Di ba? Yan po yung sinasabi natin. Huwag po tayong maging pabaya sa ating mga tungkulin, kayong mga opisyal ng ating pamahalaan. Hiram lamang po ninyo yan sa taong bayan. Maging ikaw, inspector, lumalapit na nga po sa inyo yung tao ayaw po ninyong aksyonan. Grabe naman po kayo. At uulit-ulitin po natin. Dumulog na po kami kay Mayor Ronnie Magana at Chief of Police Inspector Gonzales ng Talisay, Camarines Norte. Sir, baka hindi po nyo nalalaman na kayo po, sinasabi po natin na may katungkulan po kayo sa bayan. Bilang isang pulis, saan po kayo kumukuha ng sweldo? Sa taong bayan. Yung ibinabayad po namin ng buwis para lang sa inyong mga pangangailangan. Habang kayo ay pulis, taong bayan po ang nagpapasweldo sa inyo. Habang kayo ay mayor, taong bayan pa rin po ang nagpapasweldo sa inyo. Anak ng teteng naman, ang dami-daming mapapasama sa Mindanao. Hindi pa kayo ang napunta roon. Sana, napakahirap naman po. Na tayo ay maging bulag-bulagan sa ating mga ginagawa. Wala po ba tayong magagawa doon sa inyong mga pananagutan sa bayan? Kagaya po sa Pasig, open na open po ang mga kolorom. Dito po sa Pasay, ganun din po. Open po ang mga kolorom sa Pasay, maging ang mga illegal terminal dito sa Pasay, sa Parañaque, sa Las Piñas, sa iba't ibang lugar. Bakit ganon? Talamak po ang mga kolorom. Bakit ganon? Talamak po yung mga nagbibigay ng proteksyon, kagaya ng mga highway patrol group na pumupunta sa bawat araw o lingguhan o araw-araw, tuwing pangatlong araw ay may mga pumupunta sa kanilang mga terminal
lalo dyan sa mga kolorum, MMD, police, highway patrol, barangay, traffic patrol, local patrol, lahat na po, pumupunta sa nasabing mga illegal terminal na mga kolorum. Kaya po sinasabi natin, maging doon sa pagpapatakbo po ng ating batas, yung mga mambabatas po natin, panay ng bubutas lang ng kanilang mga upuan. Sayang po ang pera ng bayan na pinasisweldo po sa ating mga senador at congressman na wala naman pong ginagawang batas para magkaroon po ng pangil. Matigil na po yung korupsyon sa ating bayan, sa ating bansa. Ang lintik naman talaga, oh. Kaya nga po, taas na naman ang gasolina, taas ng taas ang ating tubig, taas ng taas ang ating kuryente. Tapos humihingi ng emergency power ang ating presidente. Bigyan na po ninyo. Kaya lang, ang sinasabi po natin, kapag binigyan po ninyo ng emergency power, dapat nakalagay po doon sa emergency power niya yung sa kuryente. Baka mamaya lalagyan nyo ng emergency power, napakaraming nakalagay doon sa loob. Taong bayan po ang magdudusa niyan. Hindi po kayong mga congressman at mga senador na gumawa at pumayag na magkaroon ng emergency power. Dapat tuwing magkakaroon ng paghingi ang ating mga nanunungkulan ng emergency power, dapat buong bansa at mga sibilyan ang inihingian po at pinapipirma na magkaroon po ng emergency power. Hindi po yung mga congressman at mga senador lamang ang dapat pumipirma niyan. Sapagkat lalo na at marami siyang kakampi diyan sa Senado at Congress, hindi po tayo mag-iisip na ang lahat ng idinudulog po niya sa kanyang pangangailangan o yung emergency power, nakukuha nila. O, di ba? Wala pa po tayo nakita mula nung tayo maging announcer at publisher. Mula noon hanggang ngayon, sino po ang nakatupad sa kanilang mga tungkulin? Maging mayor, governor, barangay captain, chief of police, district director, director, NCRPO, chief PNP. Mayroon na po ba nakita tayong pagbabago? Wala. Sa lahat po ng lugar, hindi po tayo nakakita ng pagbabago. Maging sino man ang nakapwesto dyan sa Chief PNP hanggang sa NCRPO, sa direktor ng bawat lungsod, sa 5 lungsod, Eastern, Western, Northern, CPD, QCPD, lahat po yan. Wala po nangyayari. No? Ngayon, magaganda ang mga accomplishment ng ating kapulisan. Kagaya po ng Quezon City, kaya General Pagdilao, magaganda ang track record niya ngayon. Bumango ang kanyang tanggapan dahil sa sunod-sunod na pagkaka-recover at pagkakahuli doon sa mga illegal drugs. Ganyan sana. Ay hindi, sa iba't ibang lugar, kapag yung drugs ang pinag-uusapan, nako, delikado ka na. Dahil marami pong protektor na mga opisyal ng ating pamahalaan. Ikaw ba maniniwala ka na wala pong kinalaman at nalalaman ang ating mga gobernur, ang ating mga vice governor, ang ating mayor, chief of police, commander, barangay captain, diyan sa mga nagkalat ng mga illegal drugs? Marami na pong biktima ang nasabing mga illegal drugs na yan. Maging sa loob po ng kulungan, makikita ninyo, nakakapasok po yan. Bakit? Magkano po ang kasunduan sa lahat po ng pagpasok ng mga droga sa bawat
jail ng ating mga kulungan. Huwag lamang po sa National Bilibid Prison ang inyong lusubin, sekretary ng DOJ, ay lahat ng kulungan dito sa buong Pilipinas, marami po ang nagpapasok na drugs diyan sa iba't ibang kulungan. Bakit? Hindi masawata. Kahit lagyan po nyo ng CCTV, ay kung kakunaybans po, yun na sabi nga, makahawak nun, wala rin pong mangyayari. Di ba? Wala pa ako nabalitaan na mula nung mawala ang dating Pangulong Ferdinand Marcos na makahuli ng big time ng drugs, ipinabaril po niya. O, dinakita nyo, natigil po ang drugs sa Pilipinas. Natakot po yung mga nag-i-export dito sa atin. Pero nakita nyo ngayon, sunod-sunod man ang nahuhuli, sunod-sunod man ang raid ng mga PIDEA sa iba't ibang lugar. Ang tanong po natin, ganito, eto po ba? Ay wala pa nga ang nahuhuli mga big timer. Yung mga big fish ang kailangan po natin. Tuwing magre-raid sa isang lugar, ang mga nakukuha lamang yung mga kagamitan. At saka yung mga minor, mga gumagamit lamang. Pero yung mga big fish, wala po lagi silang nahuli. Bakit? Magkano po ang kasunduan? Hindi po ba kayo nagtataka na ang lahat ng operatiba natin, sa PIDEA man, sa local police, sa national police, DILG, kahit saan po, NBI, wala po tayong nakikita ng mga malalaking tao na nahuhuli po ng ating kapulisan. Na pinabibitay po natin. Wala eh. No? Dapat ibalik po ninyo yung selya elektrika o yung bitay o firing squad sa mga malulupit na pagpatay. Malulupit na nagbebenta ng drugs at saka yung mga notorious. Dapat magkaroon po tayo ng pangil na ganon. Gumawa po kayo ng batas. Pero tingnan mo, wala pong gumagawa ng batas na magkakaroon po ng bitay muli dito sa Pilipinas. O kaya magkakaroon ng firing squad sa bawat protektor, sa bawat nagtitinda ng drugs. Kayo, ako, tayong lahat, biktima po tayo ng mga drugs na yan. Bakit? Mga anak natin, pamilya natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, biktima po sila. Mayaman ka man, mahirap ka man, dukha ka man, nakahiga ka man sa sahig, nakahiga ka man sa lupa, biktima ka pa rin ng drugs. O, bakit hindi yan ang pagtunan natin ng pansin? Ang pinagtutuunan po natin, kagaya po ng sinasabi natin, hinihingi po ng nasabing siging gona, na mawala po yung bat kay Manny Pacquiao. Ibig sabihin, si Manny Pacquiao lamang ang ginagawan mo ng batas? Si Manny Pacquiao lamang po ba ang nagpapasweldo sa inyo? Hindi po ba lahat ng taong bayan ang siyang nagdudusa sa mga batas na ginagawa po ninyo? Ibig sabihin, nag-iisa lamang po sa buong Pilipinas ang Manny Pacquiao na yan, na pinagtutuunan mo ng pansin para lamang sa kanyang tax. O, sige nga, Senador, kung tama o mali yung sinasabi ko, bakit? Marami po tayong manlalaro. Magagaling. At dapat, hindi po si Manny Pacquiao ang pinagtutuunan mo ng pansin. Yung lahat na magagandang batas na nakatenga po dyan,
Yung po, yung buhayin po ninyo. Hindi po yung ipambabayad niya sa buwis ang inyong tatanggalin. Oh, di ba? Lahat ng mayayaman, lahat ng mga milyonaryo, yan po ang gawin po ninyo. Hindi lamang isang tao kung gusto po ninyo na gumawa ng batas. Dapat gumagawa po kayo ng batas na lahat po ng mayayaman na yan sa buong Pilipinas. Yan po ang dapat magbayad ng buwis na tama. Hindi po yung kagaya namin, mahihirap lamang po kami. Kaya lamang po kami nabubuhay dahil sa sarili namin pagsisikap, kumakayod po kami araw-araw para lamang kami mabuhay. Pero kayong mga mambabatas, kayong mga senador, ano po ang ginagawa ninyo? Ang lalaki po ng sweldo ninyo. Sa tuwing magkakaroon po ng sesyon, pagka gusto po ninyo, nagagawa po ninyo. Kahit huli na sa araw, huli na sa oras, nagagawa po rin po ninyong tapusin ang inyong batas. Pero pagka hindi nyo po gusto, hindi po kayo makakakuha ng quorum. Grabe, di po ba? Lahat po tayo. Ako nagtataka Bakit si Manny Pacquiao lang? Ha? Gayong bilyonaryo po yan? Na gusto mong tanggalan ng tax. Oh, sabihin mo sa akin, kagalang-galang na senador o talagang kagalang-galang ka nga ba sa iyong gustong gawin? Saga ng akin lang, senador. Ha? Makikita po natin, marami pong mahihirap dito sa ating bansa. Ay kung yung bang batas mo na gustong gawin kay Manny Pacquiao, ginawa mong batas, ha? Sa aming mahihirap, na ang lahat ng mahirap ay kaunti lang ang ibayad na tax. Di ba? At lahat ng mga bilyonaryo, na alam po natin, naging bilyonaryo dahil sa pagnanakaw, ng iba't ibang pera ng taong bayan, ang mga ninanakaw. Yun po ang dapat na singilin ng bat ng ating mga tiga-BIR. Wala pa po ako nabalitaan Kagaya ng you, aywan ko sa inyo, lahat po, we, nakita mo, we, napakarami po niyan, nagkalat po, halos nahihigaan na po nila ang kanilang pera. Pero kami mahihirap na tao, hindi po ninyo pinapansin. Kaya dito sa programa po namin, kayo naman po ang pagtutuunan namin ng pansin kung bakit, kung bakit po, senador, ay si Manny Pacquiao lang ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Si Manny Pacquiao lang po ba ang nagpapasweldo sa inyo? Si Manny Pacquiao lang po ba, senador, Ginggona, na kayo ay gumawa ng batas? Binayaran po ba kayo? May kasunduan po ba? Nagtataka ako sa inyo. Gusto nyo bumango ang pangalan nyo, pero mga bilyonaryo ang gusto nyo pagtuunan ng pansin. Samantalang kami may hirap, hindi po ninyo pinagtutuunan ng pansin. Marami po tayo mga kababayan na nasalanta ng Yolanda, sa lahat ng lugar dito sa buong Pilipinas, maging doon sa Leyte, Tacloban, maging dito sa Metro Manila, marami pong kalamidad. Ang dapat po nyo pagtuunan ng pansin, hanapin po nyo ang pera na bigay po at donasyon sa ating mga kababayan na biktima ng mga bagyo. Yan po ang dapat pagtuunan po ninyo ng pansin. Naku, kung sa akin po maging guess yan
titiyakin ko sa iyo, baka ako ayaw na niya ako kausapin habang buhay. Oh. Dito nga, sabi ko nga sa inyo, lahat na nakakausap ko rito, lahat na nagiging guest ko, kapag tumatalakay na ako, kapag talagang binabakbakan ko, naaapakan yung paa ko, sir, sana wag naman. Sana iba na lang ang talakayin po natin. Nakita nyo? Yung ating mga nagiging guest, takot na takot. Ewan ko kung bakit. Sabi nga mayroong opisyal ng PDEA noon na nagbulgar na gusto niyang i-operate at hulihin ang isang big time. Pero ayaw siyang payagan ng kanyang direktor. Clearance lamang ang kailangan. Kompleto na ang ebidensya at bawat lugar. Pero hindi siya marilisan ng clearance para i-operate po nila. Hindi ko nga po malaman kung saan po napunta yung nasabing nagbulgar na yan. Hindi ko na narinig. Marami po sa atin yung mga nagbubulgar na bigla na lang nawawala. Kaya ako, sabi ko nga sa programa ko, yung mga lumutang po na yan, na nag-witness tungkol doon sa mga PDAP, nakita nyo na wala na po yung issue ng Napoles. Nakita nyo na wala na po yung issue ng nasabing mga pork barrel na yan at saka malampaya. Sino-sino ang involved po dyan? Yan po ay hindi dapat kinakalimutan ng ating mga kababayan na yung malampaya na yan ay marami ang sangkot ng mga opisyal ng ating pamahalaan, matataas na tao at nagpasasayaman ng bayan. Maging dyan sa Camarines Norte, sa iba't ibang lugar dyan sa Bicol, marami po ang illegal quarry, marami po ang illegal mining, marami po ang nagpuputol ng troso. Bakit hindi po masawata? Baka akala po ninyo dyan sa Camarines Norte, sa iba't ibang lugar dyan sa Bicol ay titigilan ko po kayo. Hindi. Bagamat ayaw nyo po sumagot dito sa programa ko, kahit hindi po kayo sumagot, tatalakayin ko yan. Lahat ng lumalapit sa akin. Problema nyo na yon. Kahit tawagan po ninyo ako, bakit tatalakayin ko at sasabihin nyo sa akin, sir, bakit naman po tinatalakay nyo yung issue na yan? Hindi naman po kayo tumatawag sa akin. Oy, kayo mga opisyal, dyan sa Bicol. Hindi po makakarating dito sa programang ito yung mga reklamo, yung mga hinahing ng taong bayan dyan sa may Talisay, Barangay Santa Cruz, Dait, Camarines Norte, kung inaaksyonan nyo po yung mga problema na nakakarating po sa inyo, yung mga reklamo na idinudulog po sa inyo, lalo yung mga kapatid po natin sa hanap buhay na nagbubulag-bulagan dyan sa Camarines Norte, hanggang dito sa Maynila, ang lalaki ng istasyon. Pero, kung magyabang at kung bumanat, humahanga ako, tuloy-tuloy ang pagbanat. Pero, pagdating doon pala sa Bicol, ay wala siyang masabi. Bakit? Kaya nga po ako sabi ko nga lahat na lamang po dito sa programa ko, lahat ng mga naging station manager ko, kapag nagkomentaryo po ako, laging nakadikit ang mukha nila sa salamin. Sa iba't ibang istasyon na pinuntahan ko po, lagi po akong, kung pwede nga lang, suspindihin po nila ako dahil kapag nagkomentaryo po ako, wala po akong preno. Lahat ng pinanggalingan ko po ng mga istasyon.
paglalabas na po ako matapos ang aking programa, imbis na palakpakan po tayo, ay binubulugan po tayo na bawas-bawasan ko ang komentaryo ko. Peh! Hindi po ako ganon. Hindi po ako nagmumura. At lalong hindi ko po kinukuha yung mga dialogue na para ako ay may libel. Hindi po. Alam nyo kung bakit? Lahat po na sinasabi ko rito sa aking programa, kinukuha ko po doon sa lansangan. Hindi po ako kumukuha sa libro. Bakit? Pag sinunod ko po yung libro, ng ating ginagawa sa media, wala po akong makukomentaryo. At hindi po ako makakapagkomentaryo ng matalas. Napunta ako sa DCXQ nung araw. Tuwing matatapos ako magkomentaryo, haharangin ako ng aking station manager. Ed, sana bawas-bawasan mo yung iyong pagsasalita. Naku ma'am, wala po akong ginagawang foul. No? Yung mga salita na talagang matitindi, na kung maaari lamang ay yung aking mga komentaryo, lahat ng ayaw gumalaw sa kanilang posisyon, yung aking mga panalangin na sana mabulag at mabingi, ay sana matuluyan po sila. Kasi ayaw po sila kumilos eh. Kasalanan ko po ba yun? Kasalanan ko po ba? Kung maraming nagte-text po sa akin, kasalanan ko po ba na maging matalas ang aking komentaryo dahil kayo ang may kasalanan? Kapag tinatawagan po kayo, ayaw ninyong sumagot, ayaw ninyong mag-react, ayaw ninyong kumilos sa lahat ng mga ipinararating sa inyo ng bawat mamamayan sa inyong lugar. Isipin nyo mula dait hanggang dito sa Maynila, nakarating po yung problema na yan. Samantalang kayang-kaya po ninyong gawin at bigyan ng solusyon. Abortionist lamang, hindi pa ninyo maaksyonan dyan. Grabe kayo. Kailangan pa makarating sa programa ko. Nasasabi na marami tayong mga kapatid sa hanap buhay, pero hindi raw po umaksyon. Bakit? Baka naman po, itong mga kasamahan natin sa hanap buhay ay hindi po natin masabi kung anong nangyayari. O sige nga, kayong mga tiga-Bicol ng mga media, bakit hindi po nabubulgar yan? Kayong mga media dito sa Maynila, bakit hindi po ba kayo hinihingian ng mga tulong ng mga tiga-Bicol na yan at hindi po natin matalakay araw-araw? Wala eh. Nakatuon na lamang po tayo sa 44. Mula umaga hanggang gabi, hanggang sa pagtulog at pagising ko, yan na rin po ang ginagawa ng ating malalaking istasyon. Wala na po ba tayong matatalakay na ibang isyo? Ako'y sumasaludo sa inyo dahil sa pakikiramay po ninyo. Pero hindi po sapat, hindi po dapat na araw-arawin po natin yaang sinasabi po natin na naging kamatayan ng 44 na yan, na mga SAP. Tapos na po yun eh. No? Patay na po yan. Hindi na po natin dapat tinatalakay yan. Wala po tayong maitutulong diyan sa mga naiwanan na yan. Kung hindi, sakit lamang ng loob. May maitutulong po ba kayo? Kayong malalaking istasyon? Kayong malalaking istasyon ng radyo at TV, mga tabloid sa iba't ibang lugar? Matutulungan po ba ninyo yung mga naulila na yan? Mga anak nila na dapat ay mapag-aral? Hindi. Dapat ang tinatalakay po ninyo. Ayoko po kayong turuan kasi mas malawak ang mga karanasan po ninyo. Mas malaki ang pinag-aralan po ninyo. Pero ako ay maliit lamang po. Pero ito po ang masasabi ko po sa inyo. Dito sa programa ko, lahat po kayo ay hinahamon ko. No?
lahat po ng ating mga kasamahan sa media, sana ang pagtuunan po natin ng pansin at kalampagin po natin ang pamahalaan na dapat ay tulungan po natin ang lahat na namatay na yan. Pag-aralin po natin. Kayong lahat na mayayaman, mga milyonaryo, kayong nakakuha ng pera diyan sa nasabing $5 million kung saan man napunta yan, ibigay po natin sa pamilya ng naulila. Huwag na po natin bawasan. Mana pa, dagdagan po natin. Kayong mayayaman, kayong mga bilyonaryo, bigyan po natin ng tulong yung mga bayani nating pulis. Pero para talakayin po natin ng talakayin, saktan ng damdamin, udyukan natin ang kanilang pamilya. Wag. Di ba? Isang beses lamang pong talakayin. May umaaksyon naman po. Di ba? Nakita nyo naman yung aksyon na Malacanang. Kaya ako, hindi ko po ibinoto yan ng presidente na si Pinoy. Pero, hindi po ako, wala po akong pinakinabangan sa nasabing presidente na yan. No? Kaya yan nandyan. Yaan ay may blessing sa itaas. Maniniwala po ba kayo? Kahit hindi po ako relihiyoso, kahit na magtulong-tulong po kayo lahat ng mga istasyon, lahat ng mga komentarista sa buong Pilipinas, sa buong mundo, pag ayaw pa pong tanggalin ng nasa itaas ang ating presidente, hindi nyo po kayang ibabayan. Papuputol ko daliri ko. Kapag naibaba nyo ang presidente hanggang dumating ang 2016, sabihin nyo sa akin sinungaling ako. Lahat ng media sa buong Pilipinas, hinahamon ko po sa programa ko, may naitutulong po ba kayo? Wala. Hanggang komentaryo lamang po kayo. Saktan ang damdamin ng mga naulila na yan. Pero ako, masasabi ko lang, tuloy po ninyo, kagalang-galang na presidente, yung inyong mga proyekto. Tulungan nyo po ang mga naulila. Ganon. Ganon sana. Kahit araw-araw, gawin po ninyo, hindi po masakit sa kalooban. Hindi po masasaktan ang ating mga kababayan na naiwanan. Kasi ang hinihingi po ninyong tulong sa ating mga mambabatas, sa ating mga mayayaman, sa ating mga milyonaryo, at sa ating presidente, yung tulong at suporta sa mga naulila. Di ba? Sige, sabihin nyo sa akin. Yan po yung sinasabi natin. Ako, ang maitutulong ko lang po, ang panawagan na tulungan po natin. Tulungan, tulungan, tulungan. Yun lang po ang aking magagawa. At hilingin sa ating presidente na sana ay wag po niyang pabayaan ang mga naulila. Pag-aralin, bigyan ng scholar, bigyan ng pabahay, bigyan ng negosyo. Sobra-sobra po yun. 5 million. Kulang yun para sa 44. Yung mga milyonaryo, mag-donate po tayo. Yun po ang hiling natin at ipanawagan natin. Di ba? Tapos. Hindi yung mula umaga hanggang gabi, hanggang paggising, yun pa rin. Nako, wala na po tayong maikomentaryo. Bakit? Pagka yun po ba binitiwan ninyo, hindi ba kayo sisikat? Sisikat ba kayo dyan sa mga tinatalakay nyo na yan? Wala po kayo na nare-resolve ang kaso sabihin nyo sa akin may mga na-resolve na po kayong kaso. Mabuti pa nga yung 3 dyan no? Ako mahanga doon sa 3 doon sa magkakapatid. Hindi ko nababanggitin ng pangalan. Kapag dumulog sa kanila, agad-agad nilang inaaksyonan. Doon po ako humanga. Pero para piliin mo ang lahat ng idinudulog sa'yo, parang mali.
Ang gusto mo lamang malaki at may magandang istorya? Hindi. Sa programa ko, hindi po. Wala po akong pinipili rito. Basta pumasok at nag-text sa akin, Sir, gusto po sana namin humingi ng tulong sa inyo eh. Ito lang po ang masasabi ko. Lahat po ng humihingi ng tulong sa akin, wag lang po sa pera. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya at pakikiusapan ko ang aking station manager na sana ay tulungan din tayo sa mga pagpapalo up natin na magkaroon tayo ng mga abogado. Kaya sabi nga no, yung mga malalaking istasyon may mga abogado po yan. Pero yan nga ang sabi nga, kapag binenas po tayo at sinerte po tayo, bukas ay nandito po at mamimit ko ng personal ang nasabing si Attorney Jeff Sarate. Di ba? Kayo man, no? Ba ordinaryong komentarista lamang po ako. At mapalad na po tayo kapag may mga abogado na pupunta rito. Mabuti na lamang ang ating station manager, marami po siyang mga kaibigan. Marami po siyang kaibigan mga lawyer, matataas na opisyal. Pero kapag dumulog ka rito sa programa namin, aba, hindi po kayo mapapahiya. Agad-agad tinutulungan po namin. Kahit sino po rito sa amin, maging ang station manager namin ay dumirekta po kayo sa kanya. Basta ako, number 1 masasabi ko sa inyo, wag lang po sa pera. Kahit saan kayo lupalop na lugar, pwede po kayong humingi ng tulong sa akin. Ayan po yung mga number ko po, 0908-312637. Yan yung sa Smart. Doon naman po sa TM ay 0906-112-7237. Yan. Yan po. Kaya mag-email kayo sa akin. Facebook. Meron po tayo niyan. Para na sa ganon, ay maliwanag na kayo ay pag humingi kayo ng tulong, ito lang po ang dadalhin ninyo. Sana po yung letter, importante po yon. Panotaryo po ninyo. Para na sa ganon, makipagbakbakan man po ako sa ere hanggang makarating man kami sa korte. Meron po akong hawak. Gaya ng sinasabi ko po kay Ma'am Edna Jimenez, ito dahil po sa inyong katapatan, dahil po sa magandang itinetext nyo po sa akin, ang kalooban ko po ay nalulungkot. Ang aking mata ay naluluha kapag kayo ay hindi ko matulungan. Kaya ako sa abot ng aking makakaya, ginagawa po natin ito. Tinatawagan po natin ang tamang tao na makakausap natin para mabigyan ng lunas yung nasabing problema. O naging makata ako, no? Naging makata po ang inyong lingkod. Kaya po sinasabi natin sa lahat po ng mga humingi ng tulong, at huwag nyo pong sabihin na kayong mga tiga-barangay, captain o barangay tanod ay alam nyo po ang batas. Hindi po. Karamihan po sa mga barangay tanod ay wala pong alam sa batas ng DILG. Nakita nyo po yung kung nakarating lamang po dito yung nasabing binugbog at nakumpine doon sa Cavite, nakumpine sa ospital. Sabi nga ng aking kaibigang abogado, ay binabati ko nga pala si Attorney Dueñas at dating barangay captain dyan sa may Tagiig, yun po yung hiningian po natin ng payong legal. Sabi nga niya, ang barangay, pwede lamang sila mag-record kung gusto po ninyo. Ia-assist lamang po kayo
papunta sa pulis. Hindi po yung sinasabi nila na kapag binugbog yung tao at na-confine ng ilang araw o isang linggo o 2 linggo, aba, pwede pong idirekta raw sa ating kapulisan. Sila po yung mag-a-assist. At ire-record lamang nila doon sa kanilang blatter ang pangyayari. Pero wag nyo pong sasabihin at wag nyo pong gagawin na sabihin doon sa mga complainant na hindi kayo pwedeng magdemanda at hindi kayo pwedeng magreklamo sa pulis kung hindi sa barangay lamang. O, nakita nyo? Kaya minsan sabi ko nga kailangan yata konting pag-aaral ng kaunti ng batas para mayroon ka ring malaman doon sa mga dumudulog sa iyo na mga problema. O, di ba? Nakita nyo, marami pong mga komentarista sa buong Pilipinas. Tingnan nyo po at pagmasdan ninyo, may natatapos po ba silang kaso na idinudulog sa kanila? Sabihin nyo sa akin. Meron po ba? Wala. May naresolba po ba silang kaso? Wala. O, sige. Sino-sino? Kayo mga nanonood at nakikinig sa programa po natin, hinahamon ko po kayo lahat. Sabihin nyo sa akin, sino-sinong mga komentarista ang nakatapos doon sa mga idinulog sa kanilang problema na hindi nila iniwanan? Ako lamang at ang programang ito ang hindi bumibitaw kapag hindi ko pa natatapos ang kasong aking hinahawakan. Hanggat maaari, gumagawa po ako ng paraan hanggang matapos ang kasong hinahawakan ko. Ganyan dapat ang mga komentarista sa buong Pilipinas. Kapag may dumarating sa kanya na complain, dapat natatapos at nagkakaroon po ng aksyon. Pero kung wala pong aksyon, ang nasabing tanggapan, komentaryo ka ng komentaryo, wala ka naman napapatamaan, at pagka nakausap mo na yung tao, ay ganun, wala. Hindi ka marunong, hindi ka man lang marunong kumontra doon sa mga inire-report po ninyo. Sir, ganun, ganito, ay, hindi tama yan. Ganun lang. Dito sa akin, hanggat maaari, kukunin ko po sa paupo. Ganun naman talaga ang dapat. Magkabilaan, kukuha tayo ng kanya-kanyang opinion. Sa kabila, sa nagko-complain. Para na sa ganun ay maging patas po tayo. Kagaya nung nabanggang motor diyan sa may Angeles, malamang mahawakan po na naman natin. Inaantay na lamang po natin. Patay. Yung nasabing At sabi nga biruin mo, wala raw silang laban dahil walang lisensya yung driver. Mali. Yung angkas po ng motor ay hindi po driver yan. Wala pong kinalaman kung banggain po ninyo yan. Kapag binangga nyo po yan, may problema po kayo. Alam nyo kung bakit? Kapag may nangyari po dyan at namatay yung binangga po ninyo na nakaangkas, kaso po ang aabutin po ninyo. O sige, sabihin nyo po sa akin kung tama o mali ako. Yan po ang patakaran sa batas. Tama o mali, napatay mo yan, bayaran mo yan, lahat ng problema niyan, kaso ang aabutin mo. Dapat nakadetain po ang nasabing driver. Kahit ikaw ay binangga, sabit ka pa rin. Lalo na kapag ikaw ang bumangga, sabit ka pa rin. Kaya yon, kapag nakarating po sa akin ang kaso na to, sana wag magbingi-bingihan yung may-ari po ng van
Sana wag po magbingi-bingihan yung LTO at saka LTFRB. Kasi pag dumarating po sa ganun alam natin may mga band po sila. Kaya minsan kapag tumatalakay po tayo rito, lahat po ng mga pagsalita ng LTO, LTFRB, nawawala. Laging may dahilan. Sir, busy po pasensya na po. Sa mga susunod na araw na lang po, kasi may interview po ako ganito. Pero, ang totoo, umiiwas po sila sa lahat po ng nagiging problema. Kaya bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyon Balita, mag-commercial muna tayo, no? Alin, commercial muna tayo. At wag po kayong bibitaw, muli po magbabalik ang Wow Aksyon Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig! Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Aksyon Balita, no? At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagtalakay, no? Sa iba't ibang issue, no? Ang mga issue po natin na tinalakay ngayon ay tungkol po doon sa abortionist, no? Diyan sa Barangay Santa Cruz, Talisay, Daet, Camarines Norte at saka yung pag-i-issue ng mga talbog na cheque, no? Para bukas po 'yon. At saka yung mga kaalaman ng bawat barangay doon sa mga nagrereklamo, no? At marami po
At doon sa mga bago at new elected at appointed na mga tauhan ng Miachi diyan sa domestic, no? Yan po yung mga pinasasalamatan natin at binati natin sapagkat sila po yung nagbigay sa atin ng papel. Lahat po yan. At bukas, dahil yan ay maging mapalad po sana kayo, ako, tayong lahat na maging guest po natin dito sa programa ng Wow Action Balita, si Attorney Jeff Zarate. Ha? At abangan nyo po yan. Magandang talakayan po. At siya ang makakapagpalinaw sa inyong mga kaisipan. Maging malinaw po sa kanya yung lahat ng mga mensahe po ninyo. At sana sa aking pagtatalakay ay makuha po natin yung lahat po ng issue na ating mga tinatalakay. At matapos po natin, matapos po nating ang lahat ng mga asunto na inilapit po sa atin, no? Marami pong natutuwa, marami pong naiinis, no? Pero mas marami po ang natutuwa sa aking programa kapag nare-resolve po natin ang kaso. Kagaya po nung mga dumulog sa atin ng mga security guard, natapos po natin yan. Almost 1 month lang, natapos po natin yan. Nagbayad. At kaya tayo, sabi nga, bukod po doon, marami na po tayong hinawakang mga kaso. Kagaya po ng mga 5 tao na hinawakan natin doon sa HLURB na ipinanalo po natin yon, no? At yung naputulan ng daliri, na tiga Bicol din, nakatanggap po yun ng pera nung ako'y humawak ng kaso sa kanya sa HLURB. At ang abogado nga sabi, bakit naman may reporter pa? Sabi ko, sabihin mo diyan kay attorney, hindi po ako makikialam kung ibibigay niya yung karapatan ng tao. O sige, bubuhayin po natin yung mga nakuha po natin na yun. At yung naputol ang daliri habang siya ay nagtatrabaho sa kumpanya na yan, pagkatapos habang nasa ospital ay inisyuhan siya ng certification. You are not entitled this company. Nasa ospital ka pa, tapos i-issuean mo ng ganon. O, di, sa makatuwid, inamin mo na yan taong yan ay empleyado po ninyo. Kahit yan, 1 araw pa lamang, kapag nangyari po na naputulan ng daliri dyan sa makina, karapatan lang na bigyan nyo ng pera yan. Karapatan lang na bayaran nyo at bigyan ng mga benepisyo. Biruin mo kung saan-saan ko pa yan pinuntahan, sa Caloocan, Makati, HLURB, nagharap, no? Siguro natapos namin ito almost 1 month. Nabayaran din po yung tao na yan. Yung namatay sa swimming pool, dyan sa may Pasig, isang matanda po ang lumapit sa inyong lingkod. Kinikwento ko lamang po ito, Kinikwento ko lamang po ito. Sa iba't ibang istasyon pa po ako nanggaling, Lahat po ng hinawakan kong kaso, tinatapos ko po. At nalunod po yan at nakuryente habang naliligo doon sa swimming pool po ng mayor ng Pasig. Ayan, buhay po yung tao na yan, Buhay at patay na po yung kanyang anak. Nakakuha po yan ng malaking pera sa pamamagitan po ng aking kakulitan, no? Sa mga mayor na yan. At may mga pangako pa yan May pa-Diyos-Diyos pa yan. Pero ang totoo, nung matapos po, niha, o magpasalamat sa akin, ay hindi po ako nakatanggap ng ganun. Pero nung siya ay nakikiusap madaling araw,
sa aking bahay na mabayaran po sila dahil pinaiikot-ikot siya at lumapit na rin po siya sa malaking istasyon, kinagalitan pa raw siya. Pero sa akin, nagawa kong tulungan, pero pagdating ng oras na nakobra na po niya yung kanyang dapat makobra, nakalimot na po siyang magpasalamat. Sila po yung nagsasalita nun. Ha? Ako po, sinasabi ko lamang po, kinikwento ko po na ako, maliit lamang po akong komentarista, pero tinatapos ko po lahat ang hawak ko na kaso. Hindi po ako nagiging pabaya. Hanggat kaya po ng inyong lingkod, ginagapang ko po yan. Natapos at nabayaran yan. Hanggang sa sila, nagpakasaya sila. Siguro umabot lang ng 2 buwan. Masayang masaya sila. Pinaremodel ang bahay nila. Bumili ng 6 na makina. Bumili ng tig-isang cellphone. 6 na ventilador. Parte rito, parte roon. Naubos po ang pera ng matanda. Hindi po ako nakarinig ng salamat po, Mang Ed, sa tulong ninyo. Kaya ako nagkaroon ng pera at napagawa ko. Hindi po yun ang hinahangad ko. Yung man lang mapasalamatan ka, hindi naman po ako kumuha ng pera niya. Siya po ang kumubra ng pera niya. Magkapit bahay lamang po kami sa Pasig, pero hindi niya po ako nagawang kalabitin para pasalamatan. Pero hindi po ako naghihinanakit doon. At ang pinakamabigat, nagkaroon po ng karma. Nagkasakit na naman muli ang kanyang asawa ng tuberculosis, yung TB. At na-confine sa Pasig. Hinihingian ako muli ng tulong. Nako, Diyos ko day. Lumapit na lang po kayo sa iba. Baka nakalimutan po ninyo ni hindi nyo nga po ako napasalamatan. Hanggang sa matapon siya doon sa Laguna. Na-demolish po ang kanyang bahay. Ngayon wala siyang pinagkakakitaan. Yan po yung sinasabi natin. At mayroon na naman po na lumapit sa akin na 5. Umabot na raw po ng 4 na taon ang kanilang paglalaban. Namatay na po yung kanilang mga kasamahan na mga 2 po sila 5 na lang po ang natira. Nakamatayan na po ang nasabing problema nila sa HLURB. Sabi ko, titingnan ko po kung ano ang magagawa ko po. Basta ako, sabi ko nga wala pong iwanan. Opo. Inumpisahan ko po doon sa Pasig, hanggang doon sa Quezon City, hanggang doon sa HLURB. Punta ako hanggang sa magpa-schedule ako sa lahat ng mga interview. Pero hindi po ako pinagbigyan nung panahon po ng dating chairman ng HLURB. Tapos, ilang beses po ako nagpa-schedule. Ito po, kinikwento ko lamang po yung mga nagiging karanasan ko. Tapos, ay 3 beses ako nagpa-schedule sa sekretary ni chairman ng yung dito sa ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy yung nagkabulol-bulol na ako. At dito, dahil doon sa 3 schedule ko, sabi laging wala ang chairman. Babae yung chairman dati. Tapos, yung chairman, alam ko walang kinalaman doon sa sekretary. Dahil yung sekretary ang nakikipag-usap sa akin Sabi ko, bakit laging wala si chairman? Sir, wala ikaalis lang, may meeting O akala niya hindi ko kilala at hindi ko namumukaan ang chairman. Nung makita ko, nandoon sa kanyang opisina. Di ba? Ibig sabihin, sinungaling ang sekretary.
Ayaw niyang ipa-interview ang kanyang boss. Eto, humiram ako ng telepono, nilabas ko yung maliit na radyo, doon ako nagkomentaryo. Akala niya siguro ay hindi totoong broadcaster po tayo. Nasa kabilang himpilan pa po tayo. Nung i-announce ko at nagkomentaryo ako doon sa mismong tanggapan ng sekretary, ng chairman, aba, nagkaroon agad ng reaksyon. Nanakbo ngayon yung sekretary. Nagsumbong doon sa kanyang chairman. Agad-agad, pinatawag ako. Hindi ako nakarating doon kay chairman. At ang iniharap sa akin ay broadcaster din daw, kuno, ng DCMM. O yan ha, buhay po yung mga yan. At nagbalik-taktakan kami dalawa at nagsagutan kami. Bakit naman daw ay kinukomentaryohan ko si chairman? Samantalang hindi ko pa nakakausap. At agad-agad ini-announce ko sa radyo. Aba, sabi ko sa kanya, ganito sir, media po ba kayo? O media kayo ni chairman lang? O media kayo ng tanggapan na to? At binabayaran kayo rito at pinasisweldo kayo. Di ba? Hindi tayo magkaparehas. Ako, hindi po ako pinasisweldo rito. At hindi rin po ako binabayaran ng aking tinutulungan. Sila po ay mga biktima. Ngayon, kung ako ay nagkukomentaryo, di magkomentaryo ka rin kung kaya mo. Di maglaban tayo sa radyo. Maglaban tayo sa papel. Patunayan mo na kaya mo. Hindi ko kayo titigilan dito hanggat hindi nyo inaaksyonan to, sapagkat kinamatayan na ng napakarami. Hanggang ngayon, mamamatay na yung 5 na yan, ay hindi pa rin nila maklaim. Samantalang yan ay dapat na claim na nila yan. At hindi pa sila manalo kung bakit lagi na lamang po silang talo. Sabi niya, kasi marami kaming ginagawa rito, sir. Anong ginagawa nyo? Sabi ko, marami kayong ginagawa. Kaya marami kayong ginagawa dahil hindi nyo inaaksyonan ang lahat ng mga dokumento rito. Pinatatagal ninyo. Kung sa bawat lapit sa inyo ay inaaksyonan ninyo, hindi kayo matatambakan ng trabaho. Hindi kagaya ko, pagka nahawakan ko ang kaso, trinatrabaho ko agad hanggang matapos ang problema. So sabi niya, sir, ano ko na lang po, tutulungan ko kayo. Ipangako mo sa akin na ang dokumentong ito, imbis na nasa ilalim, ay ipaibabaw mo 100%. Kung hindi mo kaya, hindi na tayo mag-uusap. Kalain mo pumayag. Dahil ninervyos. No? Dahil sabi ko sa kanya, kapag hindi mo ginawa yung pinag-usapan natin, babalik ako rito at magkukomentaryo uli ako dito. Alam mo, wala pang 1 buwan, lumabas na nanalo kami at lumabas sa dyaryo na makiklaim na nila yung kanilang mga inilabang kaso. O, dinakita mo? Lumabas, nanalo, sa dyaryo. Pero, hindi porke lumabas sa dyaryo yan, ay makukuha mo na agad. Yung pala ay napakarami pa rin proseso niyan. Dadaan ka pa rin sa Pasig, sa administrador. Tsaka mo ngayon babakbakan na naman ang administrador para sumulat na naman doon sa kumpanya na yan para ma-claim mo yung nasabing pera mo. Diba grabe? Ganun po. Hanggang sa makuha po nila
niha, ganun din po ang nangyari. Yun ay kwento lamang po, hindi po ako naghihinanakit. Sana doon sa lahat po, matuto naman po kayo magpasalamat, no? Hindi po sa akin, sa istasyon man lang, no? Na talagang trinatrabaho yung mga kasong dinudulog sa inyo. Ganyan sana, no? Kaya kita nyo, lahat ng lumalapit sa akin na natatapos ko, na hindi nagpapasalamat, ayun, na karma. Hindi naman po yun ang hinahangad ko eh. Ang hinahangad ko po, yung makatulong. No? Sa inyo. Pero, yung mapasalamatan man lang ninyo, yung istasyon, maganda na po yun. Di ba? Samantalang nakakarating kayo sa istasyon kapag gusto ninyong humingi ng tulong. Pero pagka nakuhanan ninyo lahat ang gusto ninyo, hindi na kayo marunong magpasalamat sa istasyon. Yun ang ibig ko pong sabihin. Kaya may mga kaso na naman na dumudulog sa akin, kagaya dyan sa Homeowners Association ng Caloocan, doon kay Mayor Oka, buti na postpone dahil doon daw muna sila sa NHRU. Nakalimutan ko na, nagkabulol-bulol na eh. Okay, 3 minuto na po tayo, no? Pero bukas tatalakayin pa rin po natin yan, ha? At wag po kayong mag-alala. Ginang Edna Jimenez ng Daet, itong Talisay, Santa Cruz, Daet, Camarines Norte, hindi po ako titigil hanggang hindi po ninyo makamtan ang hustisya, no, sa inyong lugar, no, diyan sa mga yan. At doon naman po, doon sa sekretary ni Governor, no, wag po kayo mag-alala, ma'am, ha? Hindi po kayo, sabi ko nga hindi ko kayo titigilan dito sa programa ko. Hindi man nyo sagutin ang nasabi mga tawag ko o yung mga text ko. Isang text ko, sinagot nyo. Pangalawang text ko, hindi nyo na ako sinagot. Bakit? Yan ang abangan nyo po muli bukas, no? Wala na po tayong oras, no? Maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Penny Codemas, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff, ng kakampi. Maraming salamat po. Bukas magkita-kita po tayo alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon, no? At siyempre kay Attorney Jeff Sarate, maraming salamat, Attorney, ha? Sana po magkita-kita tayo bukas dito alas 3 o kaya Ponpats. Maraming salamat. Bye-bye. Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang
natitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan.